For more inspirational videos like this, please subscribe to Pulang Hasang Vlogs. Sa huling tagpuan ng tadhana. Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng palayan at mga punong mangga, doon nagsimula ang isang pag-ibig na akala ng lahat ay mananatiling alaala na lamang. Si John Michael, isang simpleng binata, masipag, at may pangarap na iahon ang kanyang pamilya sa hirap. At si Ces, isang dalagang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang talino, ganda, at kabutihang loob. Magkaiba man ang estado sa buhay, iisa ang tibok ng kanilang puso nang sila'y unang nagtagpo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita sa plaza. Isang gabing may pista, habang ang ilaw ng parol ay sumasabay sa hangin, aksidenteng nagkabanggaan ang dalawa. Pasensya na, mahina ngunit malinaw na sabi ni Ces. Okay lang, parang mas gusto ko pang ang maulit, pabirong sagot ni John Michael, sabay ngiti. Doon nagsimula ang lahat, mga lihim na sulyap, mahahabang usapan sa ilalim ng buwan, at mga pangakong puno ng pag-asa. Lumalim ang kanilang pagmamahalan. Sa bawat araw, mas lalo nilang pinanghahawakan ang isa't isa. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi naging madali ang lahat. Isang araw, nalaman ng mga magulang ni Ces ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi siya para sa iyo, mariing sabi ng ama ni Ces. Wala siyang maipagmamalaki. Wala siyang maibibigay sa iyo. Sa kabilang banda, kinausap din si John Michael. Anak, malungkot na sabi ng kanyang ina, hindi tayo papayag na masaktan ka lang. Alam mo namang hindi tayo tanggap ng pamilya niya. Pinaghiwalay sila. Ipinagbawal ang kanilang pagkikita. Kinuha si Ces at dinala sa malayong lungsod upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa huling gabi bago siya umalis, nagkita sila ng palihim sa ilalim ng puno kung saan sila madalas mag-usap. Hindi ko kaya, umiiyak na sabi ni Ces habang hawak ang kamay ni John Michael. Kaya natin to, sagot niya, pilit pinipigilan ang luha. Hintayin mo ako. Babalikan kita, pangako. Ngunit ang pangako ay sinubok ng panahon. Lumipas ang mga taon. Si John Michael ay nagsikap, nagtrabaho sa kung saan-saan, nag-aral muli, at unti-unting binuo ang kanyang sarili. Hindi para patunayan ang sarili sa iba, kundi para maging karapat-dapat sa babaeng minahal niya ng totoo. Samantala, si Ces ay naging matagumpay sa lungsod, ngunit may kulang. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatiling tahimik ang isang bahagi ng kanyang puso, isang puwang na tanging si John Michael lamang ang kayang punan. Hanggang sa isang araw. Sa isang simpleng cafe, habang umuulan sa labas, napatingin si Ces sa pintuan. May pumasok na lalaking basa sa ulan, may dalang lumang ngiti na hindi niya malilimutan. John Michael, mahina niyang bulong. Napalingon ang lalaki. Tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Ces ni. Sa muling pagtatagpong iyon, bumalik ang lahat, ang sakit, ang alaala, at higit sa lahat ang pagmamahal. Hindi na nila hinayaang muling maagaw ng pagkakataon ang kanilang pag-ibig. Hinarap nila ang kanilang mga pamilya, hindi na bilang mga batang sumusunod, kundi bilang mga taong marunong ng lumaban para sa nararamdaman. At sa pagkakataong ito pumayag na rin ang mga magulang. Nakita nila kung gaano katatag ang pagmamahala ng dalawa, isang pag-ibig na hindi nasira ng distansya, panahon, at sakit. Sa araw ng kanilang kasal, habang naglalakad si Ces patungo kay John Michael, hindi niya napigilang maiyak. Akala ko hanggang alaala ka na lang, bulong niya. Ngumiti si John Michael, pinunasan ang kanyang luha. Hindi kita iniwan. Hinintay lang kita hanggang sa maging tayo ulit. Sa harap ng altar,
Sa gitna ng mga taong minsang naging hadlang ngunit ngayoy saksi, pinagtibay nila ang kanilang pagmamahalan. At sa huli, napatunayan nilang ang tunay na pag-ibig, kahit gaano kalayo ang pagitan, kahit gaano katagal ang paghihintay, ay laging babalik sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, at sa tamang puso.